Hello, Sagittarius. Ito yung reading mo. Month end na. So, November 28 to 30. Kung kailan man makarating sa ito. Okay, timeless reading lahat ng readings ko rito. Check natin ano yung mga energies, messages na dapat mong marinig. Thank you so much, Sagittarius, for dropping by. Matagal ka man dito or bago. So, pagsubaybay. Pag-appreciate ng readings ko. So, first card mo is Energy Healer. Oops, followed by, kunin na natin yan. Lumabas siya mag-isa. Ganyan yung mga gusto ko yung nagkukusa eh. Communication. Cute oh. Tingnan mo kung gaano kakit naman yung tiger. Energy healer. Okay. Parang, ewan ko, pero papatingin ako dito, ang nafe-feel ko, kailangan ng realignment dating sa iyong energies or chakras. Sagittarius, Sun, Moon, Rising man ha, or cross watcher, welcome din. Ay! Hindi ko alam kung allowed tong image na to kasi may walang damit. Influence card. Lagyan natin ng cover. Tapos ito, kukuha tayo dito para sa closing message mo bago magtapos yung reading natin at nandito na rin yung pinaka-affirmation mo. Ang nahugot natin ay clear cognizance. At syempre, kunin natin yung mga tarot cards para malaman natin ano yung overall energy, challenge, good stuff, career, finances, or love life. Pati na rin yung unexpected. Overall energy, meron ka ditong King Swords reversed. Challenge, meron kang Hanged Man reversed. Good stuff, you have 10 of Wands, upright. Financial, career, kabuhayan mo, Strength reversed. Love life mo, 8 of Cups. Sa bottom, yung unforeseen, unexpected, 10 of Cups. Mga zodiac signs na nandito, merong Libra energy or other air signs. Pwedeng may Pisces, no? So, may Leo. So, those are the major cards. Yung mga major na energies dito. Libra, Pisces, Leo, pero pwede rin namang may ibang water. Ma-water eh, daming water or air. Numbers na lumilitaw dito sa mga cards mo, limitado lang to kung ano lang yung nandito sa cards.
Bahala kayo kung anong significance nito. Pwede nyo tignan ng meaning sa numerology or kung anumang purpose netong mga numbers sa inyo. 73, 11, 7, meron kang 12, meron ka ring 10, 8. Actually, dalawa yung 8. Dalawa yung 10. No? 10, 10, tsaka 8, 8. Tignan nyo na lang ano man ang magiging use niyang mga numbers na yan sa inyo or significance. 73, energy healer. Your natural ability to heal yourself. So, ito yung sinasabi ko kanina na parang kailangan ng realignment pagdating sa iyong energy, Sagittarius. Some of you, kailangan nyo ng healing. Spiritual healing, physical healing, no? Kailangan, maibalik sa alignment kung hindi naging balanced yung energies mo lately, no? So, some of you, kakailanganin nyo ng healer. Itong healer na to, pwedeng doctor, pwede namang spiritual healer. Okay, ayan. Or it could be just as simple as ikaw letting yourself heal. Minsan kasi yung healing, nanggagaling mismo inside, sa atin. Internal. Oo, kasi minsan kahit na tulungan ka ng iba para mag-heal ka, hindi mo pa rin mahihil yung sarili mo kung hindi ka pa rin mag-heal kung hindi mo rin actually sisimulan sa sarili mo or tutulungan yung sarili mo na mag-heal. Applies to all aspects. Sa mental, sa physical, sa spiritual. Yung healing usually starts sa atin. Sagittarius, no? Or it could be na ikaw ay may abilidad na makapag-heal. Baka either ikaw yung nangangailangan ng healing or hinihil mo yung sarili mo or ikaw yung maaaring makipagbigay ng healing, makatulong, maging susi ng healing para sa iba. Baka ikaw ay nasa medical field, sa spiritual field, healer, no? Ngayon, meron ka ring card na communication. So, mukhang may importanteng pag-uusap na magaganap itong week na ito or kung kailan mo man mapanood ito. By the way, timeless reading lahat ng readings ko ito. Excuse me, nawawalan ako ng boses. Pakikipag-communicate So, importante na pwedeng ito ay form ng expression kung paano mo i-communicate yung sarili mo. It could be emotions, it could be creativity, ideas, or it could be communication with your loved ones, no? Or it could be na makaka-receive ka ng communication from divine like messages, dreams, etc. Or it could be may mga phone calls, emails na importante, no? Na pwedeng unexpected pero pwede ring ine-expect mo like applications. All forms of communication possible. Whichever applies to your situation. Remember that this is only a general reading. Kunin nyo lang anong tumutugma sa inyo. Pwedeng tumugma sa inyo sa love, sa career, etc. Next card, di ko naiyano kasi ito yung may walang kasuotan, which is bawal. Influence. So, nakita ko dito is si Mercury. Don't bash me. Wala akong masyadong alam sa astrology. Pero ang alam ko, pwedeng si Mercury ay related sa communication. And lumilitaw din naman yung communication card beside this card. So, meron ditong mga impluensya na sinasabi nung baraha mo. At meron ako nakitang snake, poison, traitor,
someone who is trying to control you, someone who might be even an enemy kasi pwedeng napopoison ka niya ng words niya, ng impluensya niya. Oo. Could be a sign ng talk. Di lang siya basta toxic eh. Ito yung dila nito. Ahas, no? So, pag sinabi natin ganun, pwedeng itong mga words niya ay maaaring mapang-akit, mapang-manipulate, mapang-brainwash, alam mo yun. Basta, kung sino man tong person na to, you're dealing with na maaaring toxic yung energy niya, could be an enemy, could be someone na try ka niyang i-influence, i-control, i-manipulate, gamit ang kanyang dila. Words. Oh. So, pwedeng, may Libra dito, baka si Libra ay tinutukoy, o may Libra sa chart, o pwede rin namang hindi Libra. Or pwede naman ang sinasabi dun sa Libra na yun is, gamitin mo yung sarili mong judgment at wag kang magpapadala sa sinasabi ng kung sino man. Kung sino man yan tinutukoy dyan. Number 7, 7th house, wala akong alam sa astrology. Tignan nyo na lang anong meaning ng 7th house at kung anong maaaring maging relate niya dun sa mga sinabi ko. Ngayon, the overall energy of the King of Swords reversed. Oh, nako, Sagittarius, you have the tendency na mawalan ka ng ng tamang judgment eh. Kaya pala lumilitaw yung Libra na yun. So may kinalaman sa judgment, sa pag-iisip. Kasi nga, meron mga words na nakaka-impluensya dito, whether ito ay isang person lang, group of people. Alam mo yun, yung maaaring, sabi ko nga, toxic, poison yung words na yun, mga yun, whether sa social media, or whether galing sa isang tao, group of people, o kung sino man yan, o ano man yung situation na yan. Maaaring masway yung pag-iisip mo, yung judgment mo maging tainted dahil doon sa mga words, sa mga naririnig mo, mga nababasa mo, or influence ng ibang tao. Gamitin mo yung sarili mong judgment dito. Oo. Maganda na hindi ka basta-basta madaling masway pagdating sa mga ganun. Ma-impluensyahan, lalo na ng masasama ng mali. So, kailangan matalas yung pakiramdam mo rin. And maging matalino ka, maging wise ka. Okay, there's something here with the King of Wands reverse overall, as an overall energy na maaaring may mga situations, matters na mahirapan ka to decide, to analyze, or makapag-isip ng diretso or makapag-formulate ng tamang judgment. With the challenge card, lumilitaw dito is si Hanged Man reversed. Okay. Tinitignan ko kasi association sa ibang cards eh. So, nakikita ko isang energy na nahihirapan. Very, very challenging ito, And ang nakikita ko, meron ka ring baliktad na strength card. So, pwedeng yan ang indication ng ma-expose yung mga kahinaan mo, maging vulnerable ka. No? Possible na yung pinaka-challenge mo, dahil nandito rin naman yung Hanged Man reversed, in relation dito sa mga cards na to is, pwedeng meron something dito na maaaring
mahirapan ka kasi parang ang ano dito is wala kang magawa sa situation, maghihintay ka. Meron kasing suspension with the hangman. So siguro ang tendency mo is baka hindi mo matagalan yon kasi parang para sa'yo baka isipin mo, nagsasayang ka lang ng time, wala ka rin namang magawa dito sa situation na to, but to wait. So, pwede kang bumigay, no? Mawalan ka ng determinasyon na maghintay, maging patient, mag-give in sa mga kahinaan mo, sumuko. Kasi merong waiting period may sacrifice may pause. And during dun sa time na yun yung maaaring magiging challenge mo na pwedeng bumigay ka during that period ng paghihintay na kung kailan dapat lalo kang maging patient dun lumitaw yung mga pagiging vulnerable mo na mag-give up ka, mapanghinaan ka ng loob or ma-expose yung mga weaknesses mo. Hindi ka na makatiis, no? Hindi ka na makapag-control. Kasi baka feeling mo, nararamdaman mo rito siguro, ano ba to? Dami ko ng sakripisyo, no? Tas hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako maghihintay para dito. Parang yun yung napipil kong challenge mo. Ngayon, with the good stuff or blessing card mo of the 10 of Wands. Number 10 is completion. So, nafe-feel ko naman dito sa barahan na to, with the blessing, the good stuff na dapat mong marinig. Ibig sabihin, malapit nang makumpleto ito Malapit nang matapos yung mahirap na part. Malapit nang matapos itong mabibigat na ito Malapit ka na doon sa goal mo, sa destination mo. So, ngayon ka pa ba susuko? Kung ako tatanungin, parang ito card ng dagdagan mo pa yung patience mo kasi malapit na rin namang matapos tong mahirap na situation na to. And eventually, yung mga sacrifices mo supposed to be dito, yung waiting mo, meron namang magandang pupuntahan yon. No? If only kung kakayanin mo pang matagalan. Depende pa rin sa iyo yan. Hindi kita fino-force dito. Meron kang free will, may sarili kang desisyon. Pero yun yung blessing mo, advantage mo na konti na lang talaga yan So, konting sacrifice na lang, konting patience, konting waiting na hindi ka bumigay. Okay? Ngayon, with the financial career, kabuhayan mo, meron kang strength card reverse. So, ito ay pagiging marupok, vulnerable. So, kung ako tatanungin, pwedeng nandoon ka sa alanganing side kasi kung ito ay paggastos sa pera, pwedeng hindi ganun kataas yung control mo sa sarili mo na mag-trigger happy ka about money. Tsaka baliktad yung strength card, which means pwedeng hindi rin ganun ka-stable, hindi ganun kalakas. So, kung source man ng income to, sweldo, or career, or negosyo, pwedeng hindi ganun kalakas yung yung pasok ng pera. Okay? So, yun lang. Nakikita ko lang with the strength card, since baliktad siya, pwedeng maging impatient ka, pwedeng mapanghinaan ka ng loob dyan, or maging marupok ka pagdating sa paggastos. So, ngayon naman sa relationship, you have the 8 of Cups upright. So, nakikita ko dito is pagtalikod, pagalis Or yung energy na pwedeng maghanap ng iba na mas better. Whether ikaw yung tinutukoy whether yung energy mo yung nasasagap ng baraha o energy ni person.
Oo, nandun yung tendency dito sa person na to. Ikaw man yung tinutukoy dito o yung person mo na pwede siyang pagka hindi na siya happy or parang wala, pag feel niya na parang dead end na to, pwedeng hindi na nag-grow yung relationship niyo, pwedeng may tendency na aalis. Maghanap ng mas better. Okay? So, sa bottom naman, unforeseen, unexpected, you have the Ten of Cups. Wow! So, ito na nga yung sinasabi ko sa iyo eh. If only, Sagittarius, na hindi ka magiging marupok o mag-give up too soon. Kasi, meron akong sinasabi dito kanina na malapit nang matapos tong mahirap na part na to, kalbaryo na to, whatever. Proseso na pinagdadaanan mo. Ito na yung yung fortune after difficulty card. Hindi mo ina-expect na darating yan. No? Ang nakikita mo lang kasi yung mga sacrifices, yung paghihintay, yung pagod, yung hirap, pero hindi mo ina-expect na merong darating na ganito. Happiness, fulfillment, wish come true. Actually, pwedeng itong pagiging pagkakabuo-buo. Whether ito ay pamilya or sa magjowa. Kasi sabi ko nga, di ba, parang may tendency na kapag hindi na masaya, may tendency nga alis, maghanap ng iba. Pero nakikita ko rin pwedeng may return or mabuo uli. So, pwede rin naman itong indication na wish come true para sa family, good news about family, or something na babubuo uli, manunumbalik uli yung sigla, yung saya. Whether family yan, relationship, or sa ibang bagay in general. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Closing message for you, tsaka affirmation, clear cognizance. Trust in any thoughts that come into your mind about a situation or person. Gamitin mo daw ang intuition mo, Sagittarius, especially tungkol sa isang situation o isang person. Baka yun yung sinasabi ko sa yung merong poison tongue. Ito, influence. Etong clear cognizance na to, or check nyo na lang anong meaning ng clear cognizance or itong intuition mo, this will guide you and give you strength. Ayan. Kasi nga dito may tendency na mawalan ka ng strength, maging vulnerable ka eh. Diba? Kaya ayan, gamitin mo tong gift na ito na binigay sa'yo, itong malakas na pakiramdam mo, clear cognizance, intuition mo tungkol sa situation, sa person. Yan yung mag-guide sa iyo para hindi ka maging vulnerable. Okay? Itong strength na to, mag-i-aid sa iyo yan through times of doubts and worry. Your clear cognizance will become clearer the more you use it. So, the more na ginagamit mo tong gift mo na to, intuition mo or clear cognizance mo, mas lalo siyang lumalakas. Trust in this gift. Affirmation mo, my clear knowing abilities guide me. So, sabi ko nga, may sinabi ko kanina kay King of Swords Reverse sa overall energy mo. Gamitin mo yung sarili mong judgment or yung intuition mo. Wag yung impluensya ng mga nakikita mo sa social media, sa ibang tao or specific person. So, yun yung mga messages for you, Sagittarius. I hope makatulong sa iyo to. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, like, follow, don't forget to do so para ma-update ka sa mga readings ko. At kung matagal ka na, thank you sa support, pagsubaybay. Nagustuhan mo, nakarelate ka, na-entertain ka, don't forget to leave a like, a heart, a comment, pa-share na rin. Thank you sa mga nag-avail na membership subscription, sa mga hindi umaalis, mga nagpapadala ng Star Super Thanks, sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga patuloy na nag-share ng mga readings natin, nagsusubaybay, abangers, pati na rin sa mga suki ko sa private reading. Kung interesado kayo, hanapin nyo na lang anywhere dyan sa ibaba kung kayo ay sa YT nanonood. Kung sa FB naman, kayo po mismo yung mag-PM sa akin. Kayo yung mag-chat.
Remember na maraming impostor, fake na nagpapanggap na page ko. Ang legit lang nag-iisa, purple tea na may blue check. Verified. Okay, kayo po yung mag-PM sa akin doon. So, yun lang. Godspeed. Take care, babush.